We'll be bringing in Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party, who is also chairperson of the House Committee on Public Accounts. Magandang hapon, Kong Terry, si Lord po at si Denise Tan. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Kung una-una po, no, okay, so kailan po magsisimula yung full-blown investigation ng Kamara sa flood control projects? And can you also talk about its impact dun po sa Blue Ribbon Inquiry ng Senado na magre-resume din po? Dumapa yung linya ng onte, pero sasagutin ko na. Sa September 2, yung pong unang pagdinig ng House Infrastructure Committee para pag-usapan po yung lahat ng mga maanomalyang mga proyekto. Nito po nga binabanggit niya Pangulong Bongbong Marcos. Sino po ang mga resource na ipapatawag po, sir? Well, lahat po. Actually, ito na po yung, I guess, ikatlong pagharap po with DPWH kasi nauna pong dalawa ay mga briefings with the Committee on Public Accounts. Pero Infrastructure Committee, with the Public Accounts Committee, Public Works, and Good Government Committees, ito po ay kasama na po yung mga 15 contractor at yung isa pong contractor na involved sa ghost project po sa Bulacan, yung pong Sims Construction Trading. No? So, kasama po yan, ma-invite din po yung COA para maglinaw sila kung nakapag-post audit po ba sila dito po sa ghost project po sa Bulacan. Kasi kung nag-post audit sila, tapos sinabi nila na okay po yung proyekto, magkakaroon po sila ng problema. At pangatlo, invite din po natin yung Bureau of Internal Revenue kasi sabi po nila ay magkakaroon po sila ng pagsisiyasat kung tama po ba yung ibinabayad ng mga buwis, no? Nito po mga kontratista at yung mga may-ari po ng mga kumpanya pong ito. Al Capone technique ang tawag dyan, Denise. Kung may pinakita kayong resibo, no, nung Sims, mas nasya kami na parang resibo ng nagpa-Xerox ka sa may UP Shopping Center dati. Kung Terry, yung itsura ng resibo, pero walang kinalaman naman yun. Yung sinasabi na hindi siya insertion, kundi hindi siya yung ghost project na yun ay actually part of the NEB. Pero agree ho ba kayo, Kung Terry, na kailangan may managot pa rin dito at panagutin yung contractor at kung sino yung kailangan mag-oversee aside from sa COA, sir? Lahat po ng mga involved dito po sa particular ghost project po na ito sa Bulacan. Yung engineer na pumirma po rito, yung pong project engineer na nakalagay po doon sa report po ng proyekto na magkakaroon po ng kaso yan. Yung kontratista po na nag-issue ng resibo, na kumuha po sila ng cheque, talaga po makakasuhan po yung mga yun. No? In the course of inquiry, malalaman din natin sino pa ho ba yung mga ibang mga kasabwat dito. Kasi ang sinasabi ko, kahit naman ho NEP yan o Congressional Initiative Originated Project, pwede rin ho, may iba pang mga personalidad, baka may senador o may kongresista din po tayong matisod na kasabot din po dito po sa ghost project po na ito. Malapit-lapit po yung September 2. Kong, noon sinabi ninyo kay Mayor Magalong na magpakita ng mga ebidensya na may nakatanggap ng kickback. Okay, ito bang, at sinabi po ninyo recently din na may posibilidad na ipatawag yung supposedly, yung district engineer ng Batangas na nag-attempt mag-bribe kay Congressman Leviste. Ano ho ba ang distribution ng atensyon ng investigasyon? Ito ho by region ho ba o maaari mag-iba-iba po ng pinanggagalingan? Well, I think at the future House hearing, pwede po ma-invite siya Mayor Magalong, but he will be required to disclose the 67 lawmakers that he's talking about in all of the public forums in the last couple of weeks and couple of months. Second, yung pong sinilistahan niya ng lawmakers na tumatanggap po ng 30%, 40% kickback from government project, he has to be able to do it under oath. No? Yun po yung una. Pangalawa, yun doon po sa Batangas incident, syempre pwede ho nga ma-invite yung pong na-aresto pong district engineer, no? Magpaliwanag siya ano yung nangyari dyan. At syempre, gusto din natin malaman kay Congressman Leviste kung ano ho yung blow-by-blow account nito pong entrapment operation laban po doon sa Batangas district engineer. Opo, kasi yun ang smoking gun eh. Yung engineer, di ba? Yun, pero I'm sure hindi siya yung nautusan lang yun. Meron naman nakabalot daw. Sir, speaking of Mayor Magalong po, no, according to him, even President Marcos agrees na yun nga po, there could be the problem with lawmakers' involvement in flood control projects. Your thoughts, sir? Well, I think we have to be very nuanced on the question. No?
Kasi like what I've been stating today, and we broke it today, alam po ninyo, yung karamihan po ng mga napuntahan po ng mga proyekto ng Pangulo ng Pilipinas sa Bulacan, kahit po sa Baguio, hindi naman po yan congressionally initiated projects. Ibig sabihin, hindi po yan senador o kongresista po yung nag-propose, no? It was an executive-led proposal by the DPWH. So, ibig sabihin, to be very clear, wala akong hand yung pong mga congressman at senador sa particular mga proyekto po na nakita ng Pangulo na substandard at a ghost project. So, hinahanap po natin lahat ng yan. But to be very clear again, pwede naman din ho, whether it's a NEP-originated project or a congressional initiated project, pwede rin ho nga may hand pa rin ang pong mga kongresista at pong mga senador. So, we will see it in the course of the inquiry kung paano ba talaga yung itsura ng mga yan. Yung sinasabi niya walang ebidensya yung mga top 15. Meron pong impression, Kong Terry, na of course, na parang dinidepensahan ninyo ang inyong ranks. Kaya marami pong sabihin natin medyo skeptical sa magiging outcome nitong investigasyon kasi parang kaya nga may iba tatawag for a third party na mag-investigate. Ano pong comment nyo rito, sir? Wala ho tayong debate. Kung gusto ng Pangulo ng Pilipinas magkaroon po ng third-party probe, we will support it. Like what we had stated, pagka may napangalanan pong kongresista o senador, we will allow them to explain themselves, but immediately we will recuse and forward it po to the DepDev, which is the ongoing executive-led probe. At kung gagawa po siya ng bagong third-party independent probe, we will also forward po the matter to them for proper disposition para wala akong masabing atin po mga kababayan na meron po tayong pinagtatakpan po dito. Opo, abangan natin sa September 2. Salamat po sa oras ninyo. Ang Congressman Terry Redon, ang chair po ng House Public Accounts Committee. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon.